Handa ka na bang makinig sa isang kwento na magpapatanong sa iyo kung sino nga ba ang dapat mong pagkatiwalaan? Sa video na ito, matutunghayan mo ang isang estudyanteng na humaling sa mga kwentong kababalaghan na napunta sa isang sitwasyong hindi niya inaasahan. Sa kanyang parusa sa lumang bodega, nakilala niya si Mang Ambo, isang janitor na tila may alam sa mga misteryo ng dormitoryo. Pero sa likod ng kanilang kwentuhan, may madidiskubre siyang lihim na magpapabago sa kanyang pananaw sa mga kwentong kinahuhumalingan niya. Noong high school ako, mahilig talaga ako sa mga kwentong kababalaghan. Sabi nga ng mga kaklase ko, adik na adik daw ako sa mga multo at kung ano-anong nakakatakot na bagay. Kaso, hindi naman nakakatulong sa pag-aaral ko yung hilig ko na yon. Minsan nga, napagalitan ako ng teacher namin kasi sa halip na makinig sa klase, nagbabasa ako ng horror story sa cellphone. Ang parusa sa akin ay linisin yung lumang bodega sa likod ng dormitoryo namin. Pagpasok ko pa lang ramdam ko na yung kakaibang lamig sa loob. Parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Sabi ng teacher, isang linggo ko daw lilinisin yon. Tuwing pagkatapos ng klase, bago ako umuwi, ay kailangan kong maglinis doon ng kahit isang oras. Wala naman akong nagawa kundi sumunod. Noong unang araw ko ng paglilinis, ay may nakilala akong matandang janitor. Tawagin na lang natin siyang Mang Ambo. Siya yung nagbukas sa akin ng bodega. Tapos, ay tinulungan niya ako sa paglilinis. Habang naglilinis kami, ay nagkwento siya ng mga kababalaghan na nararanasan daw niya sa dormitoryo. Natuwa naman ako kasi mahilig nga ako sa mga ganong kwento. Para bang may bagong mundo na nagbukas sa akin habang nakikinig sa kanya. Hindi ko naman namalayan na halos isang oras na pala kaming naglilinis at nagkukwentuhan. Sabi ko kay Mang Ambo, sa susunod na araw na lang namin ituloy yung kwentuhan namin. Tapos, ay umuwi na ako. Kinabukasan ay maaga akong pumunta sa bodega. Excited kasi ako na marinig yung mga kwento ni Mang Ambo. Nagtaka nga ako kasi nung pagbukas ko ng pinto ay nandoon na siya at naglilinis. Sabi niya, hindi daw siya nakatulog ng maayos kasi naalala niya yung mga kababalaghan na naikwento niya sa akin. Baka daw kasi matakot ako at hindi na bumalik. Sabi ko naman, hindi ako matatakot dahil mahilig nga ako sa mga ganong kwento. Natuwa naman si Mang Ambo at nagpatuloy siya sa pagkukwento. Naging routine na namin yon. Pagkatapos ng klase, ay pupunta ako sa bodega para maglinis kasama si Mang Ambo. Tapos, ay magkukwentuhan kami ng mga kababalaghan. Minsan nga, hindi na ako umuuwi ng maaga kasi sobrang dami niyang alam na kwento. Tapos, ay tinuturuan pa niya ako ng mga orasyon at kung paano gumawa ng anting-anting. Sabi niya, may alam daw siyang ritual na pwedeng makausap ang mga multo. Kaso, ay hindi niya ako pinayagan na subukan yon kasi delikado daw. Noong matapos yung isang linggo na parusa sa akin, ay hindi ko na kinausap si Mang Ambo. Kasi ayoko na rin naman na magtagal sa school. Gusto ko na umuwi agad para makapaglaro sa computer shop. Pero isang gabi ay bumalik ako sa bodega kasi naalala ko na naiwan ko yung libro ko. Pagbukas ko ng pinto ay wala si Mang Ambo. Nagtaka pa nga ako kasi akala ko ay doon siya natutulog. Tapos ay narinig ko na may nag-uusap sa kabilang kwarto. Hindi ko alam na may kwarto pa pala sa loob ng bodega. Kaya sinilip ko kung saan nanggagaling yung boses. Grabe, ang dilim at ang bigat ng hangin parang may nagbabantang panganib. May maliit na siwang sa pader at doon ako sumilip. Nagulat ako kasi nakita ko si Mang Ambo na nakaupo sa gitna ng isang bilog na may kakaibang simbolo. May hawak siyang litrato at may sinasabi siyang orasyon. Yung paligid ng kwarto ay napapalibutan ng mga kandila at kung ano-anong kakaibang bagay.
May mga bote na may lamang kung ano-anong likido. May mga bungo ng hayop na nakasabit sa dingding. Tapos ay may mga litrato ng mga estudyante na nakadikit sa kisame. Yung iba sa kanila ay kilala ko dahil sila yung mga estudyante na nagkasakit o namatay sa dormitoryo. Doon ko napagtanto na si Mang Ambo ang may kagagawan ng lahat ng kababalaghan na nangyayari sa dormitoryo. Hindi ko akalain na yung taong pinagkakatiwalaan ko ay siya palang may masamang plano. Siguro ay may kinakausap siyang demonyo o multo para saktan yung mga estudyante. Hindi ko na inalam kung ano pa yung ginagawa niya. Tumakbo na ako palabas at hindi na ako bumalik. Nakakatakot pala yung kaibigan ko. Simula noon, parang nagbago na ang tingin ko sa lahat. Yung dati kong hilig sa kababalaghan, ngayon ay parang naging babala na. Hindi ko na alam kung sino o ano ang dapat kong paniwalaan. Dahil yung taong nagkwento sa akin ng mga multo at aswang, ay siya palang may kagagawa ng lahat ng yon. Ngayon ay nag-iingat na ako sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi na ako basta-basta nagtitiwala sa mga kwento ng kababalaghan. Sa kwentong ito natutunan natin na hindi lahat ng mahilig sa kababalaghan ay dapat pagkatiwalaan dahil baka sila mismo ang may masamang balak. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, ingat sa mga kwento ng multo. Baka ang kwento ay totoo.